Meron po akong ipaparinig, ipapakita sa inyo. Ganito pa lang nangyari sa Hong Kong noong dumating si Sara Duterte. Wow! Anong sigaw? Impeach daw, impeach. Sama. Grabe yung sigaw, ha? Impeach, impeach, Sara. Ha? Yan ang sigaw po ng mga taga Hong Kong. So, kita nyo, kahit sa magpunta. Kung mayroong mga taga Hong Kong na inorganize na OFW na pinuntahan ng mag-amang Duterte, pero ito pala ang nangyari sa galaw ng ibang OFW. At marami, nakita naman nyo, madami. Parang mahaba ito, pakinggan po ninyo ito. Ha? Grabe yung sigaw, ha? Ha? Impeach Sara now. Impeach Sara now. Impeach Sara now. Yun ang sinasabi, oh. Ayan, oh. Ano ngayon? Ayan na. Shout out sa mga... Galit na yung mga tao. Ayan, oh. Pinakita talaga, oh. Ayun pala. Ayun. Ha? So, kung mayroong mga OFW yung inorganisa para siya ay suportahan, meron namang mga mamamayang Pilipino sa Hong Kong voluntaring sinamalubong. Ayan, oh. Ang dami. May mga camera pa. Impeach Sara. Parang din ko, impeach Sara now. Impeach Sara now. Yun ba? O Sara Mau. Ano ba? Ang pagkakasabi. Anyway, basta ang malinaw daw, impeach. Ibig sabihin, pinatalsik. Patalsikin. Sabagay, impeach na siya sa Congress, di ba? In-impeach na ng Congress. Pinatalsik na sa Congress siya as Vice President. Ngayon, pagpapatunay na lang. Kaya nga yung trial. Ang problema, tahimik yung Senado. Hindi pa gumagalaw. Ayaw pa abala sa kailang bakasyon. Sa June daw sila babalik. At ang trial sa July 30 pa. Kaya pati yung mga mamamayang Pilipino dito sa abroad, sabi nga nila sa amin sa Southern Tagalog, nauumay na, nagsasawa na, nawawala na ng tiwala sa Senado. Dahil majority ng mga senador, hindi ko naman nilalahat, sa majority, hindi gumagalaw, hindi kumikibo. Parang ayaw talaga nilang magtrabaho dahil sila naiistorbo. Naiistorbo sila sa kailang bakasyon. Iniistorbo raw ng mamamayang Pilipino ang kailang bakasyon. Wow! Kasi ayaw nila magtrabaho dahil naka-recess. Ang gusto nila, sa June, sila magsisimula ng proseso. At ang aktual na trial ay sa next Congress na, July 30. Just imagine. So ngayong March, itong February, nakatatapos lang na February, March, April, May, wala tayong maririnig sa Senado. Walang trial. Yan ang until now ay paniniwala ng pamunuan ng Senado at yung ibang kasamahan niya. Ayaw silang paabala sa kanilang bakasyon. Ayaw nilang magtrabaho dahil sila'y nakabakasyon. Nakalimutan ng saligang batas na ang kailang sinumpaan tungkulin after na may proklama sila sa COMELEC ay susundin nila ang lahat ng aling tuntunin at sinasabi at ng saligang batas 1987 Constitution. Ngayon, ng mga senador na sila, nakalimutan ang sinumpaan tungkulin. Ang kanilang paniniwala, recess sila, huwag silang abalahin. Sino ba daw naman tayo? Sino ba kayo? Para daw sila ay utusan at pigilan, utusan, atasan, ay sila ay nakareses ngayon. Wow! Sana yung sweldo at allowance, recess din. Break din, hindi. Tuloy-tuloy po ang allowance at sweldo ng mga yan, sa totoo lang. Ilang buwan natin pinapasweldo yung mga yan at binibigyan ng allowance, wala namang ginagawa kasi nakareses, nagbabakasyon. Talaga lang. Ayun, nakita nyo yung sigaw? Impeach Sara. Sara Mau o Sara Now. Kaya bahala na kayo kung ano yung tingin. Di ba? Gusto niyo i-replay ko pa ulit? Baka kala nyo, hindi ko rin siya makuha kung impeach Sara Now o impeach Sama Raw. Anong ibig sabihin ng, alam mo?
May mga ganyan eh. I-replay natin, tingnan natin kung ano kung makukuha pa natin yung ayan, no? Ayan. Dali ah. Ito yun, no? Ano ba? Ayan. Ayan, no? Sabi. Hong Kong protest. Ito guys, si Sarah, oh. So, ayan, no? Ayan, oh, ito na si Sarah. Oh, ayan, no? Ayan, oh. Ayan si Sarah, oh. Oh, ayan. Ayan, no? Dami. Puro naka-cellphone. Ayan, no? Hindi ko maintindihan kung impeach Sara now o impeach Sama raw, ano? Ayan, basta impeach ang sinasabi niya. Patalsikin, talsik na daw. Patalsikin si Sara, Vice President. Antindi. Ayan po ngayon ang kahalagahan at matinding global technology. Kahit hindi reporter, kahit walang kinalaman sa media, pero may karapatan ng mga Pilipinong mag-video, mag-picture. Ayan, nakita niya. Habang naglalakad si Sara, kinukunan siya ng mga picture ng mga OFW. Nakalahat naman naka-cellphone. Ayan, sinisigaw. Impeach Sara. Now, impeach Sara. O, kita nyo? Ang lupit. So, kahit saan mapunta, hindi talaga makakawala. Nandyan ang mga Pilipinong ayaw na rin kay Vice President. Nandyan ang mga Pilipinong ang sigaw impeachment. Patalsikin. Ayan na ho. Salamat sa mga OFW. Salamat sa mga Pilipinong patuloy nagmamalasakit. Mabuhay po kayo. Hindi lang mga Pilipino sa Hong Kong. Sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Okay? Paborman kayo. Hindi sa mga nangyayaring ito. Kayo Pilipino nagmamalasakit. Nire-respeto natin kayo. Kung merong grupo na pro-Duterte, meron ding grupo na anti-Duterte. Anti-Duterte kasi gusto nila panagutin sa mga batas ang mga posibleng kanilang kasalanan sa bayan. Yung mag-aamang Duterte. Yan po ang gusto nila. At yan nga, impeach Sara. Ayaw na nila kay Sara as Vice President. Impeach ang kailan sinisigaw. Impeach Sara. Protesta ng mga Pilipino sa Hong Kong. Nakita naman nyo. Nulit ko pa. Hindi fake news yan. Nakita nyo. Hong Kong protest. Ayan. Impeach Sara ang nakalagay. At yan po ay lehitimo na mga video. Okay? Galing mismo sa OFW. Galing sa mga kababayan nating nandyan. Ha? Eh nagpunta kayo dyan Sunday. Alam niyo pag Sunday, wala yata silang trabaho. Kaya nagkakaroon ng pag-uorganisa ganyan. Kaya kung nag-organisa ang kampo ni Duterte para siya suportahan doon sa kailang rally o sa labas ng rally, sa ibang grupo, may mas maraming Pilipino ang sigaw, impeach Sara. Naloko na. Please like and share ng video ito. Subscribe kung hindi pa sa Mike Abe Opinions at itong channel na ito, MA Pinoy TV.